na lalaki? Moreno, na nagawi sa lugar na ito? Sir, wala eh. Ay, pasensya na po, sir, ha? Pero malilate na po kami sa event namin. Kailangan na namin umakyat. Zoe, Dad? tulungan mo ako makatakas dito. Paano? Anak, hindi ko alam. Pero gawa mo ng paraan. The Three Musketeers! Aray! Aray! Alam ko na po kung nasa si Doc Carlos. Ikaw na sa gitna. Tanggalin mo yung costume sa ulo mo. Umalis ka. Ulo mo yung bata. Kapag nahuli ka ni RJ, baka sabing accomplice ka at makonect niya yung relasyon niyo ni Carlos. Eh, di mas lalo ko siyang kailangan tulungan makatakas. Doc Carlos! Oh my God! Kasabot siya ni Doc Carlos? Huwag siya sasaktan, please! Please, huwag siya sasaktan yung tatay ko! Tatay ko po siya! Tatay ko po siya, please! Tama ba yung narinig ko? Tatay daw niya si Doc Carlos? Tatay mo si Doc Carlos? Alam na ng lahat ang katotohanan. Paano ka nahaharap ngayon kay Doc Archie? Matagal ko nang alam at si Doc Carlos ang totoo kong tatay. Please, huwag mo muna sasabihin sa kanya. Ako na magsasabi sa kanya. Anong sabi mo, Zoe? Hindi ako magtataka. Nakakuntsaba mo sila Carlos at Moira sa mga plano nila. Dadalhin kita sa presinto. I'm so sorry for what happened to you. I still can't believe Dr. Benitez, he's the father of Zoe. Annalyn, I saw what happened. Asan na si Carlos? Doc Carlos is in the ER. Bakit pa ginagamot yun? What about Zoe? Dinala po sa presinto ni tatay. At bakit? Kasi nung nalaman po ni tatay na si Doc Carlos pala yung tatay ni Zoe, di naisip niya na baka may kinalaman si Zoe sa mga ginawa ni Doc Carlos at ni Ma'am Moira. That's absurd! Kayo po, Ma'am Morgana. Alam niyo ba na si Doc Carlos yung tatay ni Zoe? Ngayon ko din lang nalaman yan. Katulad nyo. Kung ano man ang sikreto ni Zoe at ni Moira, that's up to them. Labas ako doon. Magkaaway nga kami ng kapatid ko. Nagkaayos lang kami bago siya namatay. Alam mo yun, di ba? Doc RJ, nakausap na po namin si Doc Zoe. Inamin po niya na nakita lang na si Doc Carlos sa baba ng kondo niya. At wala rin pong ebidensya na tinatago niya si Doc Carlos. Ang sabi po niya, si Doc Carlos daw ang lumalapit sa kanya. RJ, baka naman nagsasabi ng totoo si Zoe. Lynette, sa dami niyang kasinungalingan, paano pa tayo maniniwala sa kanya? Doc RJ, magsasampa pa ba kayo ng kaso? May hirapan po tayo dahil wala pong ebidensya. RJ, sandali! Sasalita ka na ba? Imposible wala kang ibang aaminin. Kung tinago mo sa amin ang katotohanan, paano mo ma-assure sa akin na hindi mo alam yung mga plano ng mami mo noon at plano ni Carlos ngayon? Wala talaga akong alam, Dad. Wala talaga akong alam. Hindi ko na alam yung sasabihin ko kasi kahit ano naman sasabihin ko, hindi naman kayo maniniwala sa akin eh. Dad, I'm sorry. I'm sorry. Wala po talaga ako alam. Dad, please. Dad, please forgive me. Si Doc Carlos, yes, he's my biological father, pero Daddy, I love you so much kaya nga tinago ko sa'yo kasi ayoko malaman mo, ayoko saktan ka, ayoko mawala ka. Gusto ko pa rin maging parte ng pamilya to eh. Ito nga yung kinatatakutan ko eh. Kaya ako tinago sa'yo. I'm sorry, Dad. Ayoko saktan ka. Kaya ako nagawa yun. Sinaktan mo na ako, Zoe! At hindi mo na maayos yung nasira na! Pero Dad, please naman.
Papaliwalain mo lang ba lahat yun? Lahat ng pinagsamahan natin dahil dito sa isang pagkakamali ko. And please naman, please, I love you. Please forgive me. Please, please. Tawanin mo na ako. Please, I'm sorry. Please, tawanin mo na ako. Please. Zoe, di ka naman ito. Please, gagawin mo lahat. Tumayo ka dyan. Gagawin ko lahat. Patawanin mo lang ako, Dad. Please, gagawin ko lahat. Patawanin mo ako. Maawa ka naman kay Zoe. Dad. Alam ko na malaking kasalanan sa'yo ni Zoe, pero baka naman talagang hanggang doon na lang yung alam niya. At saka nararamdaman ko talaga na pinagsisisihan na niya yung mga kasalanan niya. Alam ko na hindi madaling tanggapin, pero RJ, please, bago ka magdesisyon, pag-isipan mo muna to ng mabuti. Please, yun lang naman ang pakiusap ko. Pag-isipan ko na, Lynette. At pagod na rin ako umintindi. Oh, please, it's a give me another chance. Please, 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 Dad. Sige na, Tumayo ka dyan. patawarin mo na ako. Tayo! Please, Daddy. Please, patawarin mo na ako, please. Hindi kita kayang patawarin ngayon, Zoe. Pero dahil sa sinabi nila na inosente ka sa pakikisabuatan sa mga magulang mo, hindi kita kakasuhan. Talaga, Dad? Stop calling me Dad! Dahil starting now, tinatanggalan na kita ng karapatan sa Apex, sa buhay ko, at saka sa pamilya ko. Huwag mo sabihin yan, Gago. Si Annalyn na lang ang pagtutuunan ko dahil siya lang ang totoo kong anak. Please. Starting now, hindi na kita anak. Daddy, please, Dad! Dad! Zoe, kakausapin ko muna yung dati mo, ha? Kakausapin ko lang si RJ. Sandali lang. Please, kailangan ko si Daddy. Kailangan ko si Daddy. Please naman, please naman. Hindi pwede. Please, please, Lord, please, I'm sorry na nagsisisi na ako po. Daddy, please, I'm sorry. Please naman po, please po, please. Na-will na sa OR si Doc Carlos, so for surgery na siya with Dr. Lucero. Tapos kung gusto mo, pwede mo siyang antayin sa room niya na lang, or pwede ka rin mag-antay sa OR complex for updates. Yes. So, ikaw bahala. Okay. Maraming salamat, Nurse Ivan, Nurse Gary. Di ba siya yung anak mong baliw na doktor? Nakakatakot. Baka magmana siya. Ano po sabi niyo? Hindi naman porket anak siya ni Doc Carlos ay nakakatakot na siya. Hindi ibig sabihin nun masamang tao si Harry. At alam ko yun kasi kilala ko si Harry. Alam niyo po kung ano yung nakakatakot? Yung ginagawa ninyo. Nanguhusga kayo ng tao na hindi niyo naman kilala. Ano kayo ngayon, ate? Award-winning na. Yan, kasi mga sis mo, wala naman na idudulot ng maganda. Ay, actually, ate, bawal ang chismoso sa ospital na to. So, bye-bye. Sige na, tara na. Kakaloka kayo. Oh, chismoso, kadiri. Salamat, Annalyn. Salamat sa inyo. Wala yun. Hindi nyo naman kailangan gawin yun eh. Tama naman sila. Eh, hindi naman tamang husgahan ka nila dahil sa ginawa ng tatay mo. Salamat, Annalyn. Yung sa lahat ng ginawa ng dad ko, you still considered me as a friend. Eh, labas ka naman sa ginawa ni Doc Carlos. Oo, tsaka ikaw, mapait ka. Hindi ko lang alam paano tatanggapin yung katotohanan. May kapatid pala ako. At si Doc Zoe pa. Patagan niya na palang alam. Kaya palang bait-bait niya sa akin. Sinungaling talaga nun. Harry, huwag ka na muna magalit kay Zoe. Ngayon niya kailangan ng pamilya. Ngayon niya kailangan yung kapatid niya. Akala ko ba, pupunta mo si Zoe? Kung naabutan mo sana siya, edi hindi na sana nalaman ng buong mundo na tatay pala niya si Carlos. Madam, ano magagawa ko? Hindi ko talaga siya mahanap eh.
Hinanap mo nga ba? Mabuti pa yung mga marites ng Apex na locate nila si Zoe. Ano yun, madam? Pinagdududahan niyo ako? Masisisi mo ba ako? Minsan mo na ako trinidor, di ba? To the tune of 10 million pesos. Eh, kung malulumbat lang ho kayo, mabuti pa. Umalis na lang ho ako. Hindi na. Sige na. Arte mo eh. Dapat ang kausap ko ngayon si Zoe. Pero mas may importante tayong kailangan gawin. Nasa Apex si Carlos. Nagpapagamot. Hindi siya pwedeng magising. Dahil pag nangyari yun, pwede niyang sabihin na ako si Moira. Nabisto na nga si Zoe eh. Hindi ako papayag na pati ako mabuking niya. Madam, hindi ko na ho problema yan. So kung wala kayong papagawa sa akin, mauna na ako, ha? Sandali. Huy! Gilbert! Bumalik ka dito! Kaya nyo na yan, madam. Kaya nyo na yan. Ang kapal ng mukha mo, iwan ako sa ere. Pues, wala ka ng silbi sa akin. I need to dispose of you. Pero uunahin ko si Carlos. Bago niya ikanta na ako si Moira. Zoe. Should I call you Ate Zoe? Sorry, I just can't help it. Because for so long, akala ko na ako lang yung mag-isang anak. Wala akong kapatid. Tapos nandiyan ka pala. Matagal mo na bang alam? Gusto ko sana magalit sa'yo for keeping the truth from me. Pero naisip ko na wag na lang ako tumagtag sa mga nagalit o nanunumbat sa'yo. Gusto kong malaman mo na I wholeheartedly accept you as my sister. At yun ang una kong responsibility bilang kapatid mo. Salamat, Harry. Sorry kung ginago ko sa'yo yung totoo. And I'm gonna be honest. I can't promise na everything's gonna be okay. Especially sa sitwasyon ng daddy natin. Pero one thing I can promise. I will do everything para hindi ka magsisi na naging kapatid mo. Zoe, hindi ako magsisisi na ikaw ay naging kapatid ko. Miss VJ, mabilihin ko na lang po. Apo, thank you, Doc Annalyn. At sige. Kamusta ka na, Annalyn? Siguro, masaya ka na solo mo na tong Apex.
Zoe, pwede ba tumigil ka na? Hindi naman ako nakikipag-compete sa'yo eh. At simula dati pa lang, pakanan mo lang iniisip ko. Sa totoo lang, nasasaktan lang talaga ako. Kasi minahal kita bilang kapatid ko eh. Tapos ngayon, alam ko na yung totoo. Kaya kung may masaya sa atin, siguro ikaw yun. Kasi lagi mo namang sinasabi, di ba? Na sana hindi tayo magkapatid. Kaya sana masaya ka na, Zoe. Come on, Zoe. Pick up! Madam. Oh! Anong balita kay Carlos? Ayun po, si Doc Carlos po nasa ICU na daw. Under monitoring. Nga lang, may bantay na pulis. I have to do something. Kailangan patahimikin ko na si Carlos for good. Eh, ma'am, anong naiisip mo? Sasakalin mo ba siya? O tatabunan niyo ng unan sa mukha? Olga, ang mga naiisip mo, napaka-outdated. Ang naisip ko, mabilis na, malinis pa. Magagawa niyo talaga yan, madam? Pero, paano si Zoe? Siyempre, hindi naman siya papayag na patayin niyo na lang ang daddy niya. Sino naman nagsabing malalaman to ni Zoe? Unless ikaw ang magsasabi sa kanya. Besides, wala naman siyang choice eh. Kung hindi ko to gagawin, pareho kaming pupulutin sa kangkungan. And speaking of Zoe, hanggang ngayon, hindi pa rin niya sinasagot yung mga tawag ko. Ay, naku, ma'am. May nakakita kay Ma'am Zoe. Pumasok daw. Andito siya ngayon sa Apex. Ang tigas ng ulo niyan, doktora. Ayaw magpa-inject ng insulin sa mga nurses. Ang gusto niya, kayo lang daw po ang mag-i-inject sa kanya. Ganun ba? Sige, Monmon, ako'y mag-i-inject sa'yo sa ngayon na. Pero next time, huwag mo nang papahirapan yung mga nurse natin. Kasi mababait naman sila, di ba? Tsaka, paano ka magpapa-opera niyan kung kahit injection, ayaw mong pagawa sa kanila? Ayan na lang, ha? Narinig mo si Dr. Annalyn. Injection na kita, ha? Nurse yung syringe mo. Injection na kita. Huminga ka ng malalim. Injection na kita, ha? Isa, dalawa, tatlo. One, ha? Thank you po, nurse. Kasi pinag-usapan natin, okay? Thank you po. Tapos, nanay, i-endorse ko na rin po si Monmon para ma-schedule na po yung operation niya. Tapos, meron naman pong naka-assign na mag-update po tungkol sa case niya. Maraming salamat po, doktora. Malaking tulong po talaga ito sa amin. Sige po, mauna na po kami, doktora. Sige po. Monmon, yung pinag-usapan natin, ha? Ingat ka. Wow. You're really good at this. Let's just say I love my job. Or you just really love your patients. Yeah, my patients are really special to me.
can relate to them. You know, my nanay was an SS patient once. Those patients who can't afford to pay for surgeries and their medical bills in the hospital. I know how hard it is. That's why I want to give back by helping others. You know what? You really have a good heart, Dr. Santos. I admire you for that. Actually, I like everything about you. Except for one thing. And what is it? Every time that I'm with you, I'm always getting trouble. Eddie, stay away from me. Well, pasensya. Pero, ay ako. Galing ah. I would go ahead. Okay. See you. Kamusta si Zoe? Nakapag-usap na ba kayong dalawa? RJ, alam ko na hindi madaling tanggapin yung mga nangyari kay Zoe. Pero alam mo, nararamdaman ko talaga na sincere siya nung humingi siya ng tawad sa'yo. At yung pagmamahal niya sa'yo bilang tatay niya. Hindi ko na alam kung anong totoo o hindi sa mga sinasabi niya. Baka naman uma-acting lang yan. Kilala ko si Zoe. Hindi magpapatalo yun. Hindi siya titigil hanggat hindi niya makuha yung gusto niya. Gagawa yan ng paraan para patawarin ko siya. Pero hindi na, Lynette. Hindi na ako magpapauto sa kanya. Wala na akong pakialam sa kanya. RJ, kung wala ka ng pakialam sa kanya, eh bakit pinalaya mo siya? Bakit hindi mo siya pinaimbestigahan? Bakit hindi mo siya kinasuhan? Kasi ang ibig sabihin nun, alam mo sa sarili mo na kahit galit ka pa sa kanya, mahal mo pa rin si Zoe. Kasi di ba nga ang sabi mo, siya ang unang prinsesa mo. Dr. Tanyag. Zoe. Anong ginagawa mo dito? Nagpunta ako dito hindi bilang anak, kundi bilang isang doktor. Alam ko namang hindi mo na ako ituturing na anak. Kaya hindi na ako magmamakaawa. Hindi na rin ako luluhod sa harap mo para humingi ng tawad. I'll give you what you want. Hindi mo na ako makikita dito. I resigned from my residency. Effective immediately. Zoe! Zoe! Archie! Hindi mo papipigilan si Zoe! Totoo ba yung narinig ko na nag-resign si Doc Zoe bilang neurosurgeon resident dito sa Apex? Dahil kaya ito sa issue niya na anak siya ni Dr. Benitez. Hindi ko alam eh. Talaga ba? Anak siya ni Dr. Benitez. Kaya chismis lang yan. Hindi mo ba man lang naisip ang Apex? Wala na akong pakialam sa Apex. Ito na naman ba? Apex is ours. It should be ours. Ang kailangan sigurong sisihin dito, si Doc Carlos. Imagine niyo ha, paano kung maaga nawala si Doc Carlos? Hindi siguro, wala tayo sa sitwasyon na ito ngayon. Masyado ka ng maraming paandar, Carlos. It's time for you to rest in peace. For good.
Akala ko may pulis na nakabantay kay Daddy dito.